Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Kamakailan lamang muling uminay sa mga headline ang pangalan ni Juan Paulo Tantoco. Natagpuan siyang wala ng buhay sa Beverly Hills Hotel sa Los Angeles, California. Ayon mismo sa ulat ng Los Angeles County Medical Examiner, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay accidental overdose along underlying health issues. Pero teka, sino nga ba ang mga Tantoco? Paano siya at ang kanyang pamilya ay naging sobrang yaman? May connection ba sila sa mga Marcoses noon pa? Halika, pag-usapan natin. Ang Rustans ay pag-aari ni na Bienvenido Tantoco Sr. at Glesiria Di Maano Rustia Tantoco. Si Bienvenido o mas kilalang Bengi ay ipinanganak noong April 7, 1921. Galing siya sa Chinese clan trader na Tan Tokche. Ang ama ni Bengi ay isang farmer at fish trader, samantalang ang kaniyang ina naman ay isang music teacher. Dahil sa hindi naman stable ang trabaho ng ama ni Benny, siya ay nagtrabaho upang suportahan ang kanyang sarili at mga kapatid. Habang siya ay nag-aaral sa Jose Rizal College, siya ay nagtrabaho sa isang theater sa Manila. Natapos ni Benny ang college sa kursong commercial business noong 1941 at ang kanyang thesis ay modern advertising in the Philippines. Si Glesiria o Glesi Rustia naman ay ipinanganak noong December 21, 1923 sa San Mercedino, Manila. Siya ay nag-aral sa St. Scholastica's College. Sila ay kinasal ni Betty Tantoco noong 1944. Nagkaroon sila ng 6 na anak. Ito ay sina Bienvenido Rico Tantoco III na siya ring ama ni Paulo, si Sinaida Nedi Tantoco, Mencio Tantoco Lopez, Marilu Tantoco Pineda, Marilen Tantoco Valbuena, at Marites Tantoco Enriquez. Ang Rustans ay sinimulan ni na Benny at Glesi noong 1952. Pinagsama nila ang kanilang apelido na Rustia at Tantoco, kaya ito ay naging Rustans. Mula sa isang maliit na butik sa bahay, ito ay naging pinakasosyal na department store sa buong bansa. Dekada 1950s, bumabangon pa lang ang Pilipinas sa kakatapos ng World War II at halos wala pa ang konsepto ng isang dedicated luxury department store. Dito pumasok si Glesi Tantoco. Ayon sa kwento, nagsimula siyang magbenta ng mga magagandang gamit mula sa kanyang mga biyahe na noon ay nakadisplay lamang sa kanilang living room. Nabighan niya ang mga tao sa mga kakaiba at high quality na gamit na walang mahanap noon dito. Kalaunan ay nagtayo na sila ng maliit na gift shop sa San Mercedino Street sa Manila. Matapos ang isang dekada, ito ay isa ng full-fledged store. Kasama ang asawa niyang si Benny Tantoco Sr., binago nila ang simpleng venture na iyon at ginawa itong Rustans, isang pangalan na galing sa kanilang mga apelido. Sila ang nagdala ng mga international luxury brands tulad ng YSL, Gucci at Dior sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon. Sila ang pioneer sa mga mamahaling gamit at mga hard-to-find international items noon sa bansa. Pero dito naging mas komplikado ang kwento at dito nagsimulang lumabo ang linya sa pagitan ng dalit sa negosyo at mga koneksyon sa politika.
Isang open secret na malawakang pinag-uusapan at madalas na isinusulat na ang mga Tantoko ay nagkaroon ng napakalapit na relasyon kay dating First Lady Imelda Marcos. Si Clessy Tantoko ay hindi lang isang matalinong negosyante. Siya ay personal na kaibigan, isang pinagkakatiwalaang associate at supplier ng luxury items ng dating First Lady. Ang hilig ni Imelda sa luho, sa high fashion at matandang singin ay nagagampanan sa kakayahan ni Bessie na mag-source at mag-deliver ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng Rustans. Hindi lamang ito isang simpleng pagkakaibigan, malalim ang kanilang koneksyon. Sa katunayan, si Benny Tantoko ay itinalaga bilang Philippine Ambassador sa Vatican noong panahon ng Rehimen Marcos. Ang posisyon ng ambassador ay isang mahalagang political appointment, isang malinaw na indikasyon ng malalim ng pagkakaugat ng pamilya sa mga Marcos. Kaya't bagamat ang mga Tantoko ay may tiyak na may entrepreneurial spirit, ang kanilang walang kapantar na access at favored status sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay walang dudang nagbigay ng turbo boost sa kanilang retail empire. Hindi lang sila basta cronies na binigyan ng kontrata ng gobyerno ng walang basehan. Sila ay mga strategic partners na umunlad na musto sa ilalim ng isang sistema na pumapabor sa mga malalapit na kaalyado. Umunlad ang kanilang negosyo dahil na rin sa suporta ng palasyo. Sila ang naging tulay para sa mga luxury goods ng mga init, lalo na sa mga konektado sa kapangyarihan. Ang panahon pagkatapos ng EDSA Revolution ay nagdala ng hamon para sa mga Tantoko. Noong August 22, 1986, naaresto si Benny Tantoko sa Rome, Italy matapos siyang makitaan ng mga firearms ng mga otoridad. Ikinulong siya pansamantala sa Regina Coeli sa Italy at bagamat nahatulan, kalaunan ay napalaya rin. Higit pa rito, sa gitna ng paghahanap ng gobyerno sa umunoy nakaw na yaman, nagsampa ng kaso ang Presidential Commission on Good Government or PCGG laban sa kanya noong December 1987 na nagsasaad na isa siya sa mga damis ng mga Marcoses. Ilang dekada na din ang lumipas mula nang matapos ang panahon ni Imelda at Ferdinand Marcos. Matagumpay na naiangat at naipasulong ng pamilya Tantoko ang kanilang negosyo sa kabila ng mga nagbabagong sitwasyon sa politika. Pinalawak pa nila ang kanilang imperyo upang masaklaw ang malawak na SSI Group, Starbucks Philippines at marami pang iba. Hindi maikakaila ang iniwan nilang marka sa industriya ng retail sa Pilipinas. Gayunpaman, ang trahedyang pagkamatay ni Paulo Tantoko at ang pagkakadawit ng pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos na asawa ng Pangulong Marcos at manugang ni Imelda at Ferdinand ay nagsisilbing matinding paalaala kahit ang mga pamilyang may matinding kapangyarihan at privilege ay hindi ligtas sa mga personal ng pakikibaka at ang kanilang kasaysayan, gaano man kadanda, ay palaging nakaugnay sa mga landas na pinili nila at sa mga kasama nila. Kaya ang verdict, totoo. Ang yaman at impluensya ng mga Tantoko ay hindi mapagkakaila. Nagkaroon din ng koneksyon ng mga matatandang Tantoko sa dating Pangulo at First Lady Marcos at yung tragic na pagkamatay ni Paulo dahil sa overdose, totoo din base sa official coroner's report. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang Kwentong Barbero, Chismis o Totoo.